Isa pang benefit para sa mga Canadian seniors ay ang Guaranteed Income Supplement o ang GIS. Ito ay tax-free na monthly payment para sa mga may low income. At alam ba ninyo, mas malaki pa ito kaysa sa Old Age Security Pension o ang OAS. Pero yung iba hindi po ito nalalaman. Qualified ka ba para sa GIS? Magkano nga ba monthly ang tatanggapin? At papaano mag-apply? Yan po ang ating tatalakayin ngayon, kaya panoorin po ninyo. Hello everyone! Si Ate Nancy po muli ito. Welcome back and thank you sa inyo na mga palaging nanonood. Salamat sa mga subscribers na at kung kayo ay bago, just click the subscribe button, like and share. Salamat po. At pwede rin kayong maging channel members, just click that join button below. At gusto ko nang pasalamatan po ang ating mga channel members. Thank you kay Gerald Villaraso, kay Corazon Binene, Jepons J. F.Y. Darters, kay Ariandel Malinaw, Marlu Kwasay, kay Marciano and Nympha. Thank you sa inyong support sa aking channel. Now, let's go to our topic guys, ang GIS, Guaranteed Income Supplement. Salamat nga po pala sa mga nag-request ng topic na ito. Actually, connected ito sa ating topic previously, ang Old Age Pension, no? Ang OAS. Kasi may kaugnayan ho sila sa isa't isa. Pero guys, sa ngayon po sa record ay mayroon pong iba na mga residente ng Canada na hindi nga alam ang GIS. Nakafocus lang sila ay sa old age pension, no? But ang ganda po ng GIS guys kasi ang GIS ay suporta pa, dagdag na suporta pa sa tumatanggap na ng old age pension at maliit pa rin ang income. It's non-taxable. Hindi kayo babawasan ng tax. At posibleng mas mataas pa ito sa inyong old age pension. So ano po ang GIS? Basically, ito po ay support sa mga low-income residents ng Canada na tumatanggap na ng old age security pension. So yun po ang isang importante doon. Kailangan tumatanggap na ng old age security pension para ma-qualify for the GIS. At kung maliit pa rin ang inyong income, hindi pa rin sapat, at mababa pa rin doon po sa income threshold, then papasok po ang GIS. Which leads to our next subtopic guys. Sino ang qualified? Qualified ba tayo dyan? Yan. Editing na natin guys sa website po ng Canada. At ito ay, ang sabi, do you qualify? Who can receive the GIS? To qualify for the GIS, be at least 65 years old or older. Receive the old age security pension. Kailangan magpe-pension na. Living in Canada. Yun nga guys, living in Canada. Take note, ito po ay mawawala kung kayo ay magpo-for good sa Pilipinas. Okay? Yan po ang isang marka ng GIS. Hanggang 6 months lang pwedeng matanggap nyo ang GIS kung kayo ay nasa outside Canada. Not be under a sponsorship. Yun po mga in-sponsor ng anak or apo. Meron po ngayong mahabang sponsorship agreement, 20 years. Kaya sa loob ng 20 years, hindi po kayo makakatanggap ng GIS. Pag natapos na yung 20 years, pwede na. 20 years po, Dati po kasi 10 years yon, tinaasa na po into 20 years. Magkano ang matatanggap ninyo sa GIS? Dalawang bagay po ang pinagbabasehan. One is your marital status o yung situation nyo ngayon. Number 2, your income for the whole year na nakalipas. Your past, yung sinubmit ninyo sa CRA na income tax return ninyo. Ito ang mga sitwasyon guys. I am single, divorced, or widowed. Ang inyong annual income must be less than 22,512. Magkano ang maximum na pwede nyong matanggap? Wow! Up to $1,109.85. See? Sabi ko sa inyo, mas malaki pa ito kaysa sa old age pension. Kasi yung old age pension, pag 10 years ka lang, wala pang 200, di ba? 185. Pag 20 years ka, ganyan. Wala pa hong 1,000. But this one, maximum could be 1,109. Di ba? Yun. Pero guys, depende sa inyong sitwasyon ho. Hindi po ito fixed for everybody. Another situation, I have a spouse or common law partner who receives the full old age pension. Karamihan po sa mga Pilipino ay ganito ang sitwasyon, no? May asawa at ang asawa ay tumatanggap na ng old age security pension, qualified na, pero
may income requirement less than 29,760 para sa inyong combined annual income ng couple. Medyo mababa po, ano? So, ibig sabihin, below that, saka ka pa makakatanggap ng GIS. Magkano ang magiging GIS? Up to 668.08 per person, no? Para sa isa. Isesend po sa inyo yan ng buo together with the old age pension. Yan. Another situation, I have a spouse or common law partner who receives the allowance. Ang allowance po ay parang GIS din, pero dun sa hindi pa 65 years old. From 60 to 64 years old. Yan. It's also like a GIS. Dahil ang GIS ay 65, yung below 65, nilagyan nila ng ibang klase po ng benefit, which is GIS allowance. So, kung kayo ganito ang sitwasyon, may spouse kayo, common law partner, na tumatanggap ng allowance, ay pwede kayong makareceive ng maximum na 668 per month. Not exactly for everybody. May ibang computation po yon. Kaya baka sabihin nyo, sabi ni Ate Menchi, 668, bakit kulang? So, may computation po sa bawat sitwasyon ng ating individual. And another one, ang last po, I have a spouse or common law partner who does not receive the old age pension or allowance. Ibig sabihin, ikaw ang may old age pension, ang iyong asawa ay walang old age pension, ang inyong income must be less than $53,952 combined annual income ng mag-asawa. Magkano ang matatanggap mo kung ganyan ang sitwasyon mo? Up to $1,109.85. Malaki din, ano ho? Kasi ang iyong spouse ay walang old age pension. Yun. The maximum amounts are not guaranteed. Your actual payment amount may be different depending on your income. Meron pong adjustment dahil sa pagtaas ng cost of living, inflation rate sa Canada. Each January, April, July, and October pension are increased to reflect any increases in cost of living. Pension amounts do not decrease if the cost of living goes down. Okay to ah. Hindi na siya bababa kung bumaba ang cost of living, pero palagi siyang tataas taon-taon. Meron pong certain percentage na itinataas ang inyong pension dito sa Canada, kasama ang GIS. Okay? So, how to apply, ate? Yan ang maganda. Paano mag-apply kung kayo ay nasa edad na? Dahil connected po siya sa Old Age Security Pension, darating ang sulat ng Service Canada sa inyo after your 64th birthday, telling you kung kayo ay nai-enroll na nila sa old age pension. Ang sabi doon, and that we will try to enroll you for your guaranteed income supplement GIS. Kakambal po siya at saka sa old age pension. If you're not enrolled, automatically, we will send you a letter inviting you to apply. Mag-open kayo ng My Service Canada account. Once na nag-open kayo niyan, kadugsong na po doon, meron din po tungkol sa GIS. May nakalagay din doon na apply. If it's been 1 month since your 64th birthday and you have not received any enrollment letter, ay kontakin nyo ang Service Canada. Paano kontakin ang Service Canada? You can go to their office, may pila, o di kaya ay tatawag po kayo sa 1-800 number. Ipapress ko sa screen guys yung number. Pero sinasabi rin po ng Service Canada that if you think you are qualified, apply. Walang mawawala. Libre po ang pag-apply. And then they will tell you if you're qualified or not. If not, baka meron pa silang requirement para sa inyo. So, okay guys, the easiest way to apply is through online. Sa online is the easiest and the preferred one is online. Pero meron din pong option. Pwede pong by paper o mail. Pipilapan po ninyo ang form. Pwede kayong pumunta sa Service Canada office at magbibigyan nila kayo ng form. Pipilapan po ninyo yon at saka i-mail po, no? At pwede rin nga na isasubmit din ninyo ay sa mismong My Service Supplement na ito. Okay, here are the common questions po na nare-receive ko sa aking mga viewers. Ate, maliit po ang income ko pero mataas ang income ng aking asawa. Pwede po bang ako'y makareceive ng GIS? Ang tinitingnan po ng Canada ay ang inyong combined income. So, pag pinagsama ang income ninyo, it becomes one amount. Pinagsasama po ang inyong income. Ito pa,
Hindi po ako pinadalhan ng notice or letter ng Service Canada. Ano po ang aking gagawin kasi lampas na ako ng 64 years old. Yun. Di ba ang sabi ho doon, after your 64th birthday, ay makaka-receive ka na ng letter. Ano ho? So, kung hindi po kayo naka-receive, kasi hindi po lahat napapadalhan. Honestly, marami hong nagsasabi sa akin na hindi sila pinadalhan. So, ang sagot po natin dito ay, if you think you are qualified na, ay mag-a-apply na ho kayo. Just open your MSCA account, My Service Canada account, at mag-apply po kayo. Ang old age pension po ay dapat nyong i-apply bago kayo mag-65 para may panahon silang i-process hanggang dumating yung 65 nyo, tamang-tama ho yun, no? So, mga sabi nila 6 months before, pwede na kayong mag-apply ng online application. And then, kung kukumplituhin po nyo yun, kasi pag hindi ho ninyo na kompleto, susulatan ho nila kayo na mahihingin pa sila sa inyo. Or, visit po your MSCA account kasi baka po meron silang notice doon sa inyo. Another question po ng ating viewer, bakit po lumiit ang aking tinatanggap na old age pension and GIS? Meron pong silang review na ginagawa ng ating mga income every year. So, the best way po para maliwanagan ninyo kung anong nangyari sa computation ay contact the Service Canada kasi po sila yung nagre-review taon-taon sa ating mga income. Ano ho? At ang isang malaking question galing sa inyo mga viewers ko ay ito. Bakit po kaming mga nagtrabaho ng matagal, mahaba at nag-stay dito sa Canada for many years ay siyang hindi nakakatanggap ng GIS or maliit ang tinatanggap na GIS. Dahil po ito'y ibinase nila sa income, guys. Ano ho? Kaya yun ho ang dahilan. Kung meron po kayong mga gustong sabihin sa Service Canada, you can do it in writing within 90 days kung sa palagay nyo hindi tama. Humingi kayo ng reconsideration po. You can write a letter addressed to them or dalahin nyo po sa Service Canada office within 90 days pagkalabas po ng kanilang resulta ng inyong computation. Ang link po ilalagay ko sa ating description box para madali nyo pong ma-access kung kayo ay naghahanap pa ng additional na mga information. Salamat sa inyong panonood at salamat sa mga nakasubscribe na. Kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, easy. Click the subscribe button, like and share. At kung gusto naman ninyong supportahan si Ate Menchi sa ating pagiging channel member ninyo, i-click nyo po yung join button dyan sa baba. Sundan lang po ninyo sinasabi dyan ng YouTube para kayo ay maging channel member at ma-shoutout ko kayo. Thank you kay Gerald Villaraso, kay Corazon Binene, Jepons J. F.Y. Darters, kay Ariane Del Malinaw, Marlu Kwasay, kay Marciano and Nympha. Thank you sa inyong support sa aking channel. That's it for today guys. Hanggang sa susunod sa Ate Menchi from Toronto. Bye!